Nazareno, awit ng papuri, alay namin sa'yo. Higil ang dalangin ng pagsamo ng bayan mo. Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin San Vicente de Paul. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot.
ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng paglanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap, natangay ng hangin, napaparam siya, na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father! Pakibati nga ang katabi ng magandang gabi.
Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong araw ng Biyernes, araw na inalalaan natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa mga oras na ito, nasa harapan natin si Jesus at tinatanong niya tayo, sino raw ako ayon sa mga tao? Ano ho kayang kasagutan ang ibibigay natin sa Panginoon? Marahil sasabihin natin sa Panginoon, ikaw si Jesus, ang anak ng Diyos. Ikaw si Jesus, na pasan-pasan ng krus. Ikaw si Jesus, na nag-alay ng buhay para sa amin. Ikaw si Jesus, na nagligtas sa amin. Marahil marami tayong pwedeng maging kasagutan. Pero ang tanong ng Panginoon, sino raw ako ayon sa mga tao? Marahil ang gustong maalaman ng Panginoon ay kung gaano natin siya kakilala at paano natin kinikilala ang Panginoon sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya natin. Kinikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating pananampalataya. Sa madaling salita mga kapatid, responsibilidad ng bawat Kristiyano, ng bawat Katoliko, ng bawat deboto na kilalanin ng Panginoon. Paano? Sa pag-aaral ng ating pananampalataya at sa pag-aaral natin sa Kanyang buhay. Marahil, madalas, yan ang tinutuligsa sa ating mga Kristiyano at Katoliko. Hindi natin alam kung sino si Jesus. Hindi natin alam ang buhay ng Panginoon. Hindi natin alam ang Kanyang pinagdaanan. Kaya marahil ang katanungan ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Pinapaalalahanan niya tayo na kilalanin natin siya. Kilalanin ang Kanyang buhay sa pamagitan ng pag-aaral sa Kanya. Pag-aaral sa Kanyang mga turo. Pag-aaral sa buhay pananampalataya na meron tayo. Kaya nga, di ba ho, ang mga simbahan, ng mga parokya, merong mga tinatawag na parish formation night. Dahil responsibilidad natin bilang mga binyagang Katoliko na pag-aralan ang buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Responsibilidad natin na kilalanin si Jesus, alamin ang Kanyang buhay. Pero mga kapatid, nagiging walang saysay ang kaalaman kay Jesus kung hindi naman lumalalim ang pananampalataya. Nagiging walang saysay ang pag-aaral sa Panginoon kung hindi naman lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Nagiging walang saysay ang kaalaman sa buhay pananampalataya natin kung hindi naman lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sa madaling salita, sa mga oras na kinikilala at inaalam natin ang buhay ng Panginoon, mas nakikilala natin siya. At kapag mas nakikilala natin siya, mas lumalalim dapat ang ating ugnayan sa Kanya. Meron po ba ditong mga mag-asawa? Nasaan po ang mga mag-asawa dito? Nung pinakasalan niyo po ba yung asawa ninyo, kilala niyo? Parang hindi niyo ho kilala. Ano? Di ba ho? Kapag pinakasalan mo ang iyong minamahal,
kinikilala mo. At sa pagdating ng haba ng panahon ng iyong pagkilala, unti-unting lumalalim ang ugnayan. Unting-unting lumalalim ang relasyon. Minsan nga ho, may kinasal ho ako, 50 taon na silang mag-asawa, nagsasama. Sabi ko doon sa mister, Tay, ano po bang sikreto? Sabi niya, Father, wala naman talagang sikreto eh. Dahil hanggang ngayon, kinikilala pa din namin ang isa't isa. At sa pagkilala namin sa isa't isa, mas patuloy pa rin lumalalim ang aming relasyon at pagmamahalan. Kaya nga, Father, dito ka magtataka. Sabi niya sa akin, yung pustiso ko, pustiso niya na rin. Kasi sabi nila, kung humahaba ang pagsasama, nagiging magkamuka daw. Tama ba? Tama po ba sa mga mag-asawa? Parang ayaw pumayag, gano? Pero mga kapatid, ang pagkilala sa Panginoon, nagkakaroon ng saysay kung lumalalim ang relasyon kay Jesus. Pero mga kapatid, sa paglalim ng relasyon natin sa Panginoon, dapat itong sumasalamin sa ating buhay araw-araw. At ano pong ibig sabihin nito? Sa pagkilala mo sa Panginoon, dapat ikaw ay nagiging mabuting tao. Dahil ang mga taong may malalim na ugnayan, nagsusumikap maging mabuting tao. Kasi ho, aminin natin, maraming nag-aaral patungkol kay Jesus, pero masama naman ang ugali. Maraming nag-aaral patungkol kay Jesus, masungit naman, madamot naman, chismosa pa din. Pero kung lumalalim ang ating ugnayan sa Panginoon, dahil sa pagkilala natin sa Kanya, ito ay dapat na isa sa buhay natin araw-araw. Dahil ang tunay na nakakakilala kay Jesus, nagsusumikap magpakabuti. Uulitin ko ha, ang tunay na nakakakilala sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap magpakabuti. Kaya, huwag mong sabihin kilala mo si Jesus kung hindi ka naman nagsusumikap magpakabuti. Dahil ang nakakakilala kay Jesus ay ang mga taong nagpapakabuti. Mga kapatid, narito si Jesus. Tinatanong tayo, sino raw ako? At marahil kilala natin siya. Pero ang tanong, malalim ba ang ating ugnayan sa Kanya? Malalim ba ang ating relasyon sa Kanya? At dahil kung ito ay malalim ang ating ugnayan at relasyon sa Kanya, nangangahulugan na sumasalamin ito sa ating buhay araw-araw. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin natin ang gabay ng Panginoon upang siya ay patuloy na kilalanin, upang lumalim ang ating ugnayan sa Kanya, at higit sa lahat, may isabuhay si Jesus sa ating buhay araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng Kanyang sambayanan. Sa Kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama, sa ating panalangin,
Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa pinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at reliyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin na nilisan ng mundong ito, naway makamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa sa pamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan, kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at naghahari, kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan.
Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inahahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, Langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ilang pagkakarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sambahin ang ngalan mo, ang kaharian suriin ang loob ito sa lupa ang salat. Inihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.